Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung ginawa ni Representative Honorable Franz Castro. Yung motion na naman niya na pina-extend niya yung pagkakulong ni Atty. Laika Lopez from 5 to 10 days. Grabing galit ng mamamayang Pilipino. Si Senator Robin Padilla hindi na nakapagtiis, naglabas ng sama ng loob. Pakinggan natin itong balitang ito. Inaprubahan ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang naging motion ni ACT Teacher Party List Representative Franz Castro na i-extend ang detention order ng 10 araw imbes na 5 araw. Ang Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Zulaika Lopez na kasalukuyang nagpapagaling sa iniinda nitong sakit. Kaya naman Senator Robin Padilla hindi na nakapagpigil pa at nagsalita na tila sinampal ng buong katotohanan ng Kongreso sa labis na pagkadismaya dahil sa mga ginagawang kalukuhan di umano ng ilang mambabatas sa Kongreso, lalong-lalo na ang ACT Teacher Party List Representative na si Franz Castro na tila sinampal ng buong katotohanan. Banat pa ni Senator Robin Padilla sa kanyang social media account, and I quote, "Kakusa ko ito sa usapin ng convicted. Di ko talaga mapaniwalaan na ang isang lumaban sa mga terop makakaliwa at naging vice presidente pa na may napakalaking boto ay dumaraan sa panggigipit ng isang kriminal at di umano'y naging kasapi ng nasabing kalaban ng gobyerno. Nangyayari na ito sa harap ko. Hindi pa rin ako makapaniwala. Napapanood ko pero para lamang akong namamalikmata. Naririnig ko pero para akong nabibingi. Pinipilit kong mawala sa harapan ko o gumising. Baka isa lamang itong bangungot. Nakakalungkot ang nangyayaring ito sa usapin ng ating mga panalo laban sa mga kalaban ng bayan." Dagdag pa nito, nananawagan ng Mindanao Indigenous People Council of Elders and Leaders sa pamunuan ng kapulungan ng mga kinatawan na agad na patalisikin ang isang nahatulang kriminal sa kanilang hanay. Si Congressman Franz Castro ay hinatulan ng pang-aabuso sa 14 na batang katutubo at sadyang inilagay ang buhay ng mga bata sa lubos na panganib. Naging mahigpit na kalaban na makakaliwang tero ang MTF-ELCA. Si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang patron nitong task force na ito at ang pangalawang Pangulo, ang kanyang anak Ginang Inday Sara Duterte ang nagmana nito at tumayong patron hanggang siya ay nagbitiw. Isang convicted sa krimen na may kinalaman sa pang-aabuso ng mga bata na siya namang binibigyan ng pag-aalaga at proteksyon ng pangalawang Pangulo. Diba? Conflict of interest. Unquote. Balita ko sa inyo yung pagpapatanggal kay BP sa... Okay. So, mabuti. Senator, salamat. Senator Robin Hood Padilla. Ako rin halos hindi ako makapaniwala sa nangyayari ngayon. Napakagarapal na yung abuse of power. Yung kalaban ng ating bansa, sila ngayon ang makapangyarihan. Sila nang nagpapakulong. Kung panahon pa ito ni PRRD, hindi ito mangyari. Yung ganyan na convicted, although part of due process, convicted na sa lower court, kailangan dadaan talaga ng appeal. Kaya, in-explain niya ni Congressman Marcoleta, tinanong siya ng media, bakit hindi patanggalin si Castro? Yan, panawagan ng mga Mindanao Indigenous People leaders na sana patalsikin na. Kaya lang, nasa demokrasya tayo, may justice system tayo, dapat masunod yung sistema. It will take time. Naka-appeal ngayon sa Court of Appeals. Don't know kung ilang taon bago magdesisyon ng Court of Appeals. Granting na i-upheld ng Court of Appeals yung kanyang conviction, iaakyat na naman yan sa Supreme Court. Mas matagal na naman. Malala ko nga si former First Lady Imelda Romualdez Marcos,
Meron siyang conviction sa Sandigan Bayan. Kailan ba yun? Bago nanalo siya, no? Bago nanalo si BBM. Convicted siya. May sentensya, may parusa. Kailang nag-appeal. I don't know kung diretso na bang appeal sa Supreme Court o doon maan pa ng Court of Appeals. So, it will take time. Maswerte lang si Secretary Juan Ponce Enrile dahil dismiss kagad ang kaso niya sa Sandigan Bayan. But for First Lady Imelda Marcos, convicted siya sa Sandigan Bayan ng parang graft and corruption. So, I don't know kung anong mangyari yung panawagan ng Mindanao Indigenous People Leaders. Paano matanggal? Kasi ang mga biktima ay mga katutubo. Sila yung mga naapektuhan. Sila, mga anak nila, mga apuhan nila yung biktima ni Congresswoman Castro. Ano na lang, ngayong eleksyon. I don't know. Before umupo si PRRD as president, nako, ang daming mga makakaliwang grupo, yung Makabayan Bloc sa Kongreso. Umabot ata ng 6 or 7 party list ang may upuan sa Kongres. Mula nung umupo si PRRD, ngayon, bumaba na kasi si PRRD through NTF-ELCAC, dinadirect nilang ini-expose, binubulgar ang mga ginagawa nitong mga makakaliwa. Kaya tignan nyo, halos hindi sila manalo. Yung record niya 2% na votes, wala, hindi sila nakakuha. Kung tutuusin mo, walang nanalong Makabayan Bloc itong 2022 election. Hindi sila nakakuha ng 2%. Mangilan-ilan lang yung mga party list na nakakuha ng 2%. Kailan, nasa batas kasi na may required number of party list congressman, 63 ata. So, binabaan nila yung percentage, I think 1% na lang ata, 1.5. May computation yan ng Supreme Court. Kaya, nakakuha ng pwesto itong ACT, Alliance of Concerned Teachers, Kabataan Party List, at saka Gabriela. Nakakuha sila. I don't know itong 2025 kung anong mangyari. Kung babalik na naman sa dati, na dadami na naman ang mga makakaliwa na uupong kongresista. Kaya matagal pong matapos itong problema natin sa insurgency. Napakaganda yung ginawa ni PRRD, yung NTF-ELCAC, National Task Force on Ending the Local Communist Armed Conflict. Bumaba talaga yung bilang ng mga makakaliwa panahon ni PRRD. Ngayon, in fairness, ang AFP-PNP, ang administration, suportado nila ang NTF-ELCAC. Lumaki na ang budget ng mga barangay, yung Barangay Development Fund. Naibalik na 7.5 million per barangay na ang budget. Dati 2.5 million per barangay lang. Kailang yung presensya ng mga Makabayan Bloc sa Kongreso na ngayon parang katandem na ng gobyerno eh. Tingnan mo, yung ginagawang panggigipit sa mga Duterte, lalo na kay BP Sara, sino ang namamayagpag? Makabayan Bloc. So, nagtutulungan sila dahil nakikita nila common political enemy nila ang mga Duterte. Kaya, namamayagpag sila. Kailan, kung bagbasihan natin yung performance ni PRRD itong nakaraan na Senate and Quadcom hearing, yung nag-attend siya, walang magawa. Di umubra, yan si Franz Castro. Pinaglalaroan lang ni Tatay Digong. Yan, Rosas, Manuel, pinaglalaroan lang. Kaya, lumabas kung gaano katindi pa rin yung utak. Very sharp pa rin ang pag-iisip ng utak ng ating PRRD. So, dito lang tayo ngayon kay Pipi Sara. Magdasal po tayo dahil
napakatindi itong pagsubok. Ngayong araw na ito, isa-serve na yung subpoena ng NBI para magpaliwanag si VP Sara yung remarks niya, yung death threat niya laban sa Pangulo, First Lady at Speaker Martin Romualdez. Sabi naman ni Tatay Digong, kayang-kaya ni Inday yan. Anak ko yan eh. Yes, kayang-kaya ni VP Inday Sara ito. Suportahan lang natin ng ating mga dasal.